Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Dahil sa pagkaka-aresto kay Congressman Ronald Singson sa Hong Kong, inamon ang mga kapwa niya elected officials na magpa-drug test din tulad niya. 300,000 sako ng bigas na inimport ng nakaraang administrasyon noong 2008, pinangangambahang mabulok. Halos 1 bilyong piso ng mga proyekto naman ng DPWH. Inaprubahan ni dating Pangulong Arroyo kahit hindi raw dumaan sa bidding. Dating opisyal ng MWSS, umaming mataas nga ang kanilang mga sweldo, pero legal daw ito. Party List Representative Mikey Arroyo, sinampahan ng panibagong disqualification case. Dating Marine Colonel Ariel Querubin, nasangkot sa mutiny noong 2006, pinalaya. Andalang Batuan Jr. at 18 iba pa. Sinabi sa korte na hindi sila guilty sa patong-patong na kasong pagbatay kaugnay sa Maguindanao Massacre. Eroplanong may mahigit 150 sakay bumagsak sa Pakistan. Magbiyahe ng mga kuliglig o pedicab na demotor sa Maynila, hihigpitan. Halos 300 tuko na ibebenta raw sa Malaysia, nasabat sa pier sa Zamboanga City. Charis, cover girl ng international magazine na Reader's Digest. Bagong telefantasyang dapat abangan, ang Illumina. At Pinky Aquino Abellada, nagkwento tungkol sa pinagdadaan ng problema ng kapatid na si Chris. Yes, it's hurting. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Hinamon ngayon ni Senador Tito Soto ang mga kapwa niya halal na opisyal na sumailalim sa drug test, gayon din ang mga empleyado ng gobyerno. Bunsod po ito ng pagkakaresto ng isang kongresista ng Pilipinas sa kasong droga sa Hong Kong, si Congressman Ronald Singson ng Ilocos Sur. Kanina ay nanguna na si Soto sa pagpapadrug test. Nakatutok si Lia Manyala. Maaga nagpunta si Senador Tito Soto kanina sa opisina ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nagpa-drug test siya bilang pagpapakita raw ng magandang ehemplo sa mga kapwa niya halal na opisyal ng gobyerno. Baka merong magtanong, just to make sure that I have the moral ascendancy to say anything about it, I had myself drug tested. Nasa likod ng ginawang voluntary drug test ni Soto ang pagkakahuli kay Ilocos Sur Representative Ronald Singson sa Hong Kong dahil sa pagbibitbit umano nito ng mahigit sa 26 na gramo ng cocaine. Dahil dito, hihingi ni Soto sa Civil Service Commission na isailalim sa drug test ang lahat ng empleyado ng gobyerno. I have sent the Civil Service Commission for them to come up with a circular and include government offices in the drug-free workplace program, which is incorporated in Republic Act 9165. Pero una nang sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional ang mandatory na pagpapadrug test sa mga kumakandidato. Pero dahil tapos na ang eleksyon, walang nakikitang problema si Soto kung kusang sumailalim ang iba pang opisyal sa drug test. Bagay na sinang-ayunan ng kanyang mga kapwa-senador. Walang problema yun, no? Magandang ehemplo yung ginagawa niya. Yeah, that's fine. Maging ang mga kasamahan ni Singson sa Kamara, pabor na maisailalim sila sa drug test. I can take a test anytime. Hindi lang dapat minsanan at voluntary. Ang tingin ko nga dapat compulsory every year. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs kanina na regular na passport ang dala ni Congressman Singson nung siya'y pumasok sa Hong Kong at hindi diplomatic passport tulad ng nakagawian ng mga matataas sa opisyal ng ating pamahalaan. Ayon pa sa DFA, hindi pa raw nakakapagpetisyon para sa piyansa si Congressman Singson. Nakatutok si Mark Salazar.
Sabi ng Bureau of Immigration itong Lunes, umalis sa Pilipinas si Congressman Ronald Singson noong July 11 hawak ang isang diplomatic passport. Pero sa report ng Hong Kong Police sa Department of Foreign Affairs, ordinaryong Pilipinong pumasok sa Hong Kong si Singson. Ibig sabihin wala siyang diplomatic immunity at kahit pa siya'y kongresista sa Pilipinas, maaari siyang arestuhin ng mahulihang nagdala umano ng droga sa paliparan. Na-establish namin na si Mr. Ronald Singson nung pumasok siya sa Hong Kong ay nagdala or gumagamit ng regular passport. Katulad po ng passport na ginagamit po ng karamihan sa ating mga kababayan. Hindi po red or official passport, hindi po diplomatic or blue passport. 26.1 grams ng cocaine at 2 tableta ng Valium ang sinusuri ngayon sa chemical laboratory sa Hong Kong upang masukat ang bigat ng ikakaso kay Singson. 6 hanggang 8 linggo ang kailangan para makumpirma ang bigat ng drogang nasabat upang malaman kung drug possession o drug trafficking ba ang kaso. Di umano yung droga ay nasa hand carry luggage niya at saka nasa kanyang pantalon. Sa August 19, unang haharap sa District Court si Singson. Kung gusto niyang mahatulan na agad sa araw na yon, pwede na siyang umamin o mag-plea ng guilty. Kung not guilty, sasailalim siya sa court hearing na maaaring umabot ng 6 hanggang 8 buwan. Sa ngayon, walang magagawa si Singson at ang mga private lawyer niya kundi ang mag-intay ng August 19. Wala pa rin pong final na motion for bail. Yung unang balita po ay inaccurate. Ang susunod na hearing date po ay sa August 19. Pero isang abogadong Pinay sa Hong Kong, si Barrister Odi Lai ang nagbibigay ng suhestyon kay Singson. Pwede raw dumiretso ang akusado sa High Court at mag-alok ng 1 to 5 million Hong Kong dollars para makapagpiyansa. Kaso malabo raw paboran ang turistang wala namang pamilya doon at economic tie sa Hong Kong. It's possible, it's a long shot though, but don't forget, this is a congressman. So probably if they can leverage on that, why not? Hindi lang kalayaan ang nawala kay Singson, naiwan niya rin ang kanyang pwesto sa Kongreso na posible pang mawala ng tuluyan sa kanya. We have not actually named members of the various committees, including the Committee on Ethics, that let us give Congressman Singson the benefit of the doubt. Pwede ring makansila ang passport ni Singson at masama sa watch list ng immigration kung masasama siya sa watch list ng PIDEA. May 66 na iba pang Pinoy ang nahaharap sa death penalty sa kasong drug trafficking sa China, kaya mas madiin ngayon ang paalala ng DFA. Tayo po ay nananawagan sa ating mga kababayan na mag-ingat na huwag sana silang maging drug mules. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, aabot po sa 300 metriko toneladang ng bigas na inangkat ng nakaraang administrasyon ang lubusan ng nabulok sa imbakan ng National Food Authority. Batayan sa ulat ng NFA Quality Assurance Division. Inaalam na ng bagong pamanuan ng NFA kung bakit hindi na ipamahagi ang mga lumang bigas. Gate naman ng kampo ni dating Pangulong Arroyo, hindi sila ang dapat sisihin. Nakatutok si John Consulta. Dito sa NFA Warehouse sa Visayas Avenue, Quezon City, makikita ang 11,000 sako ng bigas, in-import noong 2008. At dahil sa kalumaan, nakikitaan na ng problema ang mga stocks na ito. Makapal na ang alikabok. Nang buksan ng isang sako, kitang-kita ang paninilaw ng bigas. Pinamahayan na rin ito ng insekto. Ayon sa NFA, may natitira pang 323,000 sacks ng bigas na in-import noong pang 2008 at siya naman ngayong pinangambaang nabubulok sa iba't ibang warehouse ng NFA sa buong bansa. 6 months is tip-top condition. 1 year is still good condition. 1.5 years, doon ka na magwo-worry talaga na mabilis na ang deterioration. I cannot accept anybody saying na no, there is no overstocking, no, there is no over-importation. No? The figures are there. Sa report ng NFA Quality Assurance Division, halos 280 metric tons ng bigas na daw ang lubusan ng nasira. Halos 1,300 metric tons ang bahagyang nasira at halos 15,000 metric tons ang infested. Ang pinagtatakhan ni Banayo, bakit hindi agad noon nagmamahagi ang mga lumang bigas sa mga NFA outlet? Dapat daw kasi kung ano ang unang dumating, yun din ang unang lalabas. Inaalam na ngayon ng pamanuan ng NFA kung ano ang nangyari. Mga dokumentong eksklusibong nakuha ng GMA News, makikitang may mahigit 40 milyong sako ng bigas pa ang mga nasa mga NFA warehouses.
pero may mga paparating pang 180,000 metric tons. As of July 27, 2010, halos 80,000 metric tons ng bigas ang kasalukuyang ibinababa sa mga pier. 40,000 metric tons ang kasalukuyang bumabiyahe at paparating na sa bansa. At 60,000 metric tons ang paalis pa lang sa pinag-angkat ang bansa. Ang di ba maintindihan ngayon ni Banayo, bakit umabot sa mahigit 2.2 million metric tons ang iaangkat na bigas ngayong 2010, gayong wala namang shortage. Halos kapareho nito ang dami ng inangkat na bigas noong 2008 noong panahon ng rice crisis. My predecessor already wrote Vietnam to please delay the shipments until August 15. So that's what's coming in now. Still coming in now. Why would you delay if you don't have an oversupply situation?